parang nagre-refer po ito na, meron talagang mangyayari, ayan. Makikita po natin kung ano ba yung prophecy na sinasabi, 'di ba? So, yung calling po kahit talaga anong gawin natin hindi yan lilihis. 'Pag tinawag ka talaga ng Panginoon, tinawag ka, 'no? 'Pag para sa'yo talaga, para sa'yo. Kahit anong gawin mo, ibabalik ka ng Panginoon kasi para sa'yo siya, 'no? Tignan niyo po, bumalik si Jesus mula ng malaman niya na bilanggo si Juan. Si Juan po kasi pinabilanggo ni Herodes nung panahon na yun, na kung nakapagbasa na po tayo, na bilanggo si Herodes, na hindi po siya kasi sang-ayon dun sa paghiwalay ni Herodes dun sa ito lang po, may note ako dito, sinulat ko lahat 'yan. Sabi niya bumalik siya nang malaman niyang nakulong si Juan. Kasi po hindi hindi siya sumang-ayon sa paghiwalay ni Herodes kay something teka lang po, hahanapin ko yung pangalan. Anyway hindi naman po tayo nakatutok dun. So, tingnan niyo po yung care ng Panginoon sa bawat isa. 'Di ba, dahil nalaman niya na nakulong si Juan siyempre yung po kasi hahayag ng mga salita medyo mapabawasan. So, ang Panginoon siya yung pumunta kasi alam niya dun sa spot na pupuntahan niya makasalanan ng mga tao. Sobrang dark po ang nature doon. So, dito po mababasa natin sabi niya, "Ngunit hindi siya pumunta sa Nazaret." Alam naman po natin bakit hindi siya pumunta sa Nazaret, 'di ba? Kasi may papatay sa kanya dun. Sino naman po sa atin ang pupunta sa isang lugar na alam natin papatayin tayo dun, 'di ba? So, hindi na po siya bumalik doon. Ang sabi niya pumunta daw po siya sa Capernaum. Bakit po kaya sa Capernaum? Dun po kasi sa Capernaum masasama po yung mga tao dun, 'no, masyadong maraming kasalanan dun kaya dun parang yun ang ginawang headquarters ng Panginoon para bakit po kaya Amen. anong Mika, purpose sandali ng nga lang. Panginoon? May kumakaluskos kasi Opo, hindi ko maintindihan kung ano yung maingay. Meron po bang bukas ang mic? wala po akong naririnig. Sa mic ni Nika ano, Oo, Mika, may parang kumakalabog-kalabog na ganun sa mic mo. Masyado yatang nakaano. Hindi kasi naintindihan mabuti. Salamat. Huwag Maano po, masyadong ma malapit. Yan, ganyan lang. Huwag mo masyado ilapit kasi yung pok, 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 gumaganon siya. Yan, hindi naka-record ko naman kasi. siya sige, okey na? Opo. Okey na po? Okay po. Ayan, so ang Panginoon dumiretso daw po sa Capernaum. Kasi sa Capernaum, ayan, makasalanan po yung mga tao dun. So, bakit kaya dun siya nag-minister? So, dito po ang Capernaum sabi po sa 13, 'no, sa Capernaum po pumunta si Lord, si Jesus Christ, 'no, sabi po dito, ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea. So, malapit po ito sa, sa dagat, parang sa lawa, ayan, sakop ng Zebulun of Naphtali. At gayon natupad ang sinasabi ni Propeta Isaias. Alam naman po natin, 'no, na kung ano yung prophecy ni Propeta Isaias kay Jesus Christ na may i parang may isisilang na bata and then, um, siya yung Messiah, 'di po ba? So, sa lupain ng parang dito sa ngayon yung dun po tayo sa 14 'no, kasi dito merong sinasabi na may matutupad. Ibig sabihin 'no, merong magaganap, may mangyayari. So, dito po mababasa natin 'no, sabi po sa 16, lupain ng Zebulun at lupain ng Neftali, dito po yung lugar, daan ng papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan. Sa 16 po, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumisikat ang liwanag. Tignan po natin. Kasi po ang Panginoon talaga ay yung sinasabi, the light, parang sabi po sa sinasabi po sa John, ito po titignan ko siyempre, may kodigo po tayo dyan dahil nag-meditate tayo. Sabi po sa John, di ba nakasulat naman yan sa John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and the light. So, kung makasalanan po, yung mga nasa Capernaum, of course, kayang-kaya ng Panginoon. Diba? Kayang-kaya sa pagmiminsay ng Panginoon, malalaman nila yung katotohanan, no? Maaano po nila kung ano kung paano makakaroon ng salvation, kung paano mapapatawad yung mga kasalanan nila. Diba? Sa pagmiminsay po kasi ng Panginoon, malalaman nila na kaya silang bigyan ng salvation ng Panginoon.
Kasi po sa lugar na yun talagang ang kasalanan. Kaya dun parang nag-headquarters ang Panginoon. So kung titignan po natin, no, talagang merong gagawin, may mission ang Panginoon dun sa lugar na yun. Kaya dun siya pumunta. Kita po natin, no, hindi natatakot ang Panginoon sa mga taong makasalanan talaga. Mahal na mahal ng Panginoon ang mga taong makasalanan. Pero hindi mahal ng Panginoon ang kasalanan. No, yung mga nagkakamali, mahal ng Panginoon yan. Nang hindi sinasadya. So nang hindi nalalaman ng katotohanan. Magkaiba po kasi yun. May mga taong alam na ang totoo, pero ginagawa pa rin. No, may mga taong hindi naman po sinasadya yung kanilang nagawa. So ang Panginoon talaga, ang talagang target po niya, yung mga taong hindi alam ang katotohanan, no? Feeling nila wala na silang pag-asa sa buhay. May mga brokenness, di ba? Yung mga feeling nila wala na silang mapupuntahan. Feeling nila wala na silang pag-asa. Di ba? Pero ang Panginoon, binibigay niya po yung way, yung light sa isang tao na naninirahan sa kadiliman. Ang Lord ang nagbibigay ng, di ba, naranasan po natin lahat yan. Tayong lahat ng mga panahon na nahihirapan tayo sa buhay. Di ba? Kanina po ba tayo lumapit? Ako po, buhay na patotoo sa Diyos ako lumapit. Ano mga times na nag-depress ako dahil sa mga naging problema ko. Totoo po. No, kundi lang po sa Lord, hindi po ako nagsasalita ngayon. Diba? Kaya ang Panginoon tinatarget na talaga yung mga taong namumuhay sa kadiliman. Dahil siya ang liwanag ng ating buhay. Siya yung sinasabi na Mesaya, siya yung sinasabi na walang magiging daan kundi lang sa Kanya, patungo sa Diyos Ama. So dito po, sinasabi lagi ng Panginoon na kung gusto mong magkaroon, 'di ba? Kung gusto mong magkaroon ng kaligtasan, 'di ba? Tuloy na tayo. Alam ka namang, 'di ba? Sino ba ang gustong magstay doon sa madilim na lugar, doon sa alam mong hindi mo alam kung saan ka pupunta, 'di ba? Hindi mo alam nasaan ang kaligtasan mo. 'Di ba? Kung alam mo na nasa Lord lahat 'yan, 'di ba? Sa Lord na tayo. Sabi nga nila, kung nasa Diyos ka, sino kalaban mo? Wala. Diba? So, ito pong mga taong ito, kayang iligtas ng Panginoon. Kaya doon sa pinakaunang nag-minister sa talaga sa Capernaum. So, magmula noon, sabi po sa 17, nangaral si Jesus, inuturo niyang magsisi kayo. Ayan. At talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang paghahari ng langit. So, narinig na po sinasabi na mismo ng Panginoon sa nagmumula sa kanyang bibig. Na magsisi tayo, na magkaroon na tayo na mag-repent na tayo ng kung ano man yung mga bagay na hindi pa natin mabitawan. Ayan, yung stronghold, mga kapatid, bitawan na natin. Kasi alam natin na wala tayong pupuntahan dyan. Diba, iwanan na natin. Ibigay natin lahat sa Panginoon, isuko na natin. Repent ang kailangan. Kasi mismo Panginoon na nagsasabi. Namumuhay na po tayo sa mga huling araw. Anytime sa nangyayari po sa ating mundo, katulad lang ng mga panahon noon, sa mga nangyayari ngayon talagang ang paghuhukom ng Panginoon ay nalalapit na. Ay nalalapit na. So bilang tayo po, kilala natin ng Panginoon. Alam na natin kung anong kayang gawin niya sa ating buhay. Diba? Magiging komportable pa po ba tayo kung nasan tayo ngayon? Bilang tayo nag-aaral sa salita ng Diyos. Bilang tayo nandito, nagba-Bible study. Diba? Tayo pa ba ay magkakaroon ng hesitation? Diba? Magkakaroon pa ba tayo ng pagdadalawang isip para sumunod sa Panginoon? Diba kung paano ang pagmiminister ng Panginoon noon sa Capernaum sa dami ng mga makasalanang tao? Kung tayo po, ang desire natin sa puso natin is madala yung mga souls na hindi nakakakilala sa Panginoon. Bakit po tayo magkakaroon ng hesitation para gawin din yung parang ginawa ng Panginoon na sabihin ng totoo sa mga kapatid? Diba, masaktan man siya o hindi, no? It's a good sign pag nasaktan siya. Pag hindi, ibig sabihin, hindi pa niya talaga kilala ang Panginoon. Hindi niya talaga alam ang salita ng Diyos. Pero kung ang isang kapatid, dinadahilan sa sarili niya na ang pagpatawad naman ng Panginoon, our God is a loving God, no? Palaging gano'n ang katwiran. Sabi kapatid, self-check, baka naman, di ba? Baka naman hindi mo nababasa o hindi mo nakikita yung mga ibang salita ng Panginoon kasi namimili ka lang. Di ba? Yan po ang tunay
Minsan kasi nabubulagan tayo ng mga bagay na kung saan lang tayo nako-comfort, do'n natin gusto, 'no? Pero hindi natin nakikita, 'no, kung yung hindi tayo nagkakaroon ng learnings, hindi tayo nagkakaroon ng growth, hindi tayo nade-develop kasi gustong-gusto natin do'n sa comfort zone, 'no? Kaya ang Panginoon tingnan niyo po 'no, walang takot. Talagang yung persecution hindi niya iniisip. Kahit ano man ang pagdaanan niya nung mga panahon na yun, makasalanan yung mga tao dun, eh, malay ba niya kung anong gagawin sa kanya dun. Pero hindi siya nag-isip ng ganyan dahil alam niya na siya ang magiging way ng lahat ng taong makasalanan doon. Nawa po ano maging gano'n din tayo, hindi yung tayo pa ang mag-aakay, 'di ba? Ano na pong tignan, pakinggan actually na tayo pa ang magdadala sa kanila, sa katitisuran nila imbes na tayo ang magdadala sa liwanag, tayo ang sasama sa dilim. 'No, purihin ang Diyos kasi napakabait niya kahit na ano pang bagay ang nagawa natin, 'no, willing ang Panginoon na patawarin ang bawat isa. Pero nawa 'no, totoong repent naman, hindi yung pagkatapos natin tumalikod 2 araw lang babalik na naman tayo, 'di ba? Ako po personally naranasan ko, kilala ko na ang Diyos pero gumawa pa ako ng hindi tama. Ano pong napala ko? Wala. Ano pong na-gain ko? Wala, 'di ba? Puro problema, totoo po 'yun. So, purihin ang Diyos dahil nakita natin kung gaano ka-brave 'no, inharap ng Panginoon yung calling niya. Sabi niya pero hindi po siya humarap lang na siyempre sa sariling lakas lang. Andun ang tulong ng banal na espiritu siyempre, andun yung tulong ng Father God sa kanya 'no, katulad lang natin, hindi naman natin magagawa, hindi natin malalampasan ang lahat ng bagay na nalampasan na natin ng pansariling kalakasan lang natin. Lahat yan nanggagaling sa Panginoon. 'Di ba? Pinapakita lang po sa'tin dito na yung calling natin sa Diyos kahit anong gawin natin tulad po ng pagiging Mesaya ng Panginoon 'no, kahit na namat tingnan niyo po 'no, dahil merong calling ang Panginoon kahit lumipat-lipat na sila ng lugar 'no, dun pa rin siya dinadala ng Panginoon kung saan siya dapat talaga mag-minister 'no. Alam natin na 'pag tayo ay may calling kahit anong gawin nating lihis diyan, ibabalik tayo ng Diyos. Kahit na anong gawin nating pagtanggi 'no, ibabalik at ibabalik tayo ng Diyos, dun sa calling na binibigay niya sa atin. Kaya yung iba po ano na, sinasabi nila hindi pa ako ready 'no, baby Christian pa ako, wala pang baby Christian. Young in faith, puwede pa 'no. Puwede pa natin sabihin young, bata pa sa pananampalataya, pero baby Christian wala pong ganyan, tanggalin na natin. Ilang beses na po sinabi ni Ma'am Shi wala na yan, tunay po 'no, kasi yung mga baby Christian, 'di ba? Parang 'pag sinabi mong baby Christian 'no, i-disregard na po natin. Buti pang young in faith, puwede 'no, bata ano ka pa sa pananampalataya. So, purihin ang Diyos kasi ang bawat isa alam ko na merong ganito, merong calling. Nawa kung ano man po ano yung nilalagay ng Panginoon sa ating shoulder, embrace po natin ng buo, gawin natin ng totoo at maging puro tayo sa Panginoon. Ayan, maiksi lang po yung ating verse at alam ko nakuha ninyo yung, pinaka-point na ang Diyos ay pumunta dun sa mga makasalanang tao para ipakilala, ipakita na at ihayag ang tunay na liwanag ng ating buhay. Yun ay ang Panginoong Hesus at siya lamang ang magiging daan para makapunta tayo 'no, sa langit. Siya ang key 'no, yung pakikinig natin sa kanya 'no, yung every time you pray, 'di ba, sa kanya lahat dumadaan. So ito talaga, generally speaking, siya talaga ang magiging daan papunta sa taas. So purihin ng Diyos, maraming salamat Ama sa wisdom, Panginoon ko, maraming maraming salamat. Even, in a short time Panginoon ko, um, nai-share natin Panginoon yung wisdom na bigay mo. Maraming maraming salamat Lord na nakuha ng aking mga kapatid kung ano yung point ng mensaheng ito at nawa Lord God sa mga darating pang araw ay mas maintindihan pa namin yung mga mensahe na nais mong ihayag. Maraming maraming salamat Lord. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen Ayan, po. praise Hindi na po God. ako puwedeng magtagal kasi yung alaga ko. Okay po. Amen. Glory to God sa buhay ng Sis Nate sa pagbahagi mo ng salita